Hello po sa inyong lahat mga kabaryan. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol dito sa isang commemorative coin ni Kabarya. Ayan, nakikita po natin dito na ito po ay isang 5 piso na may taong 2014. Ayan, na Philippine coin. Ayan, commemorative coin po ito kaya kakaiba yung kanyang disenyo. Ayan, nakikita po natin dito sa ibaba ang face value nito na 5 piso. At ito na rin po yung kanyang mga disenyo. Isa po itong nagpapakita po ito ng isang buong pamilya. Ayan, mag-asawa at meron po silang dalawang anak dito. Ayan, ito naman po yung bagong selyo, bagong logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito na po yung nakikita natin sa mga kasalukuyang barya na ginagamit natin ngayon. Yan, nakikita po natin dito na may isang eroplano yan, na lumilipad sa himpapawid. At ito naman po ay yan, yung kanyang taon na 2014. Yan, base naman sa kanyang kondisyon ay nakikita po natin na mukhang maganda po yung kanyang kondisyon dito. Wala po siyang gaanong mga malalang mga gasgas. Meron lamang po siyang mga maliliit na mga gasgas pero maayos naman po. Ayan, at wala na rin po ang gaanong mga yupi. Kaya mukhang masasabi natin na ito ay nasa good condition. Ayan, ito naman po yung kanyang kabila. Ayan, nakikita naman po natin dito ang mga nakaukit na mukha ng tao. Yan, sila po ay yan yung kanilang bilang ay 8 mukha na nakaukit. Yan. At nagpapakita po na sila ay may iba't ibang mga propesyon. Ayan, kaya ito po ay parang mga OFWs kasi may eroplano po rito. Ayan. Parang ayan, malalaman natin mamaya kung ano nga ba ang kahulugan ng mga nakaukit dito na disenyo. Kaya ayan, maliban dyan ay Republika ng Pilipinas, Bagong Bayani. Ayan. Yan po ang maganda po ang kanyang mas maganda po yung kanyang kondisyon rito. Walang gaanong malalim na mga gasgas. Yan, maliliit lamang po. Ayan, magkano ba ang presyuhan ng ganitong barya ngayon? Ayan. Yan po ang gustong itanong ni Kabarya. Ayan, kaya po niya ipinakita ang larawan ng kanyang commemorative coin na ito. Kaya gusto niyang malaman kung magkano ba ang bentahan ng ganitong barya ngayon. Commemorative coin 2014. Ayan, hindi naman gaanong luma ito. Ayan, 2014. Ayan. Ayun na, puntahan na po natin kay Numista at alamin natin yung presyuhan muna kay Numista. At ayan po mga kabarya, nandito po tayo sa website ni Numista at ito po yung kanyang overs. Ayan, medyo malabo yung kuha ni Numista rito. Mas malinaw pa yung kuha ni Kabarya. Ayan, ito po yung kanyang reverse side. Yung reverse side po ito. At ito po yung kanyang overside o harapan. Yan, yung kung saan ay maraming mukha, nakaukit na mukha ng tao. Ayan, dito naman yung makikita natin yung kanyang face value na 5 piso ay ito po yung kanyang likuran o reverse side. Kaya ayan, Bagong Bayani, isang commemorative coin po ito. Kaya ayan, yung overs ay nakikita po natin yung 8 mukha ng mga workers, mga trabahador. Ayan, nakikita natin at sa kanilang likuran ay isang eroplano. Ayan, nakikita po natin dito, eroplano. Ayan. Yung mga lettering po na nakasulat dito, ayan, yung hindi ka mahirap basahin, kasi parang magulo. Yan, ang mga nakasulat dito ay Republika ng Pilipinas, United States, ayan, Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Canada, Japan, Australia, Qatar, United Kingdom, Mexico, Hong Kong, Singapore, Kuwait, Taiwan, Jordan, South Korea, Germany, Poland, Bahrain, France, Oman, Israel, Lebanon, Libya, Guam, Switzerland, Norway, at yan, Bagong Bayani. Ito po yung mga bansa na madalas puntahan po ng mga kababayan natin para mag-abroad at magtrabaho. Kaya kitang-kita naman po sa mga mga nakaukit na mukha na
nagpapakita sa kanilang mga propesyon. Ayan, mga workers po sa ibang bansa at tinuturing po natin sila na mga bayani. Yan, kaya yung commemorative coin na ito ay ginawa para po sa kanila, para sa mga OFWs po natin. Kaya ayan, dito naman po sa likuran ay nakikita po natin ang isang pamilya. Meron po silang 2 anak. Ayan, 2 anak. Ayan, 2 mag-asawa. Meron po silang 2 anak. Ayan, at mukhang ayan, may eroplano na rin na background dito sa kanilang likuran. At saka siyempre yung yung bagong selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. Parang nagpapakita lamang po na yan, yung isang pamilya ay binubuhay niya yung kanyang pamilya dahil sa kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya yan po yung parang nakikita natin dito na nais ipahiwatig ng nakaukit na disenyo rito sa reverse side ng 5 piso bagong bayani na commemorative coin na ito. Ayan yung kanyang mintage, yung kanyang mint, yung edge po pala niya ay plain. Yan, plain lamang po. Walang disenyo, wala tayong makikitang disenyo sa kanyang gilid. Ayan yung kanyang mint, yung kung saan po ito ginawa ay dito po siya sa Quezon City. Yan, Philippines. BSP Security Plant. Yan, may pi. Meron po siyang tatak na pi na simbolo. Yan, yung ganyan po nakikita natin dito. Yan, comments honoring the Bagong Bayaning Foundation, a non-stock non-profit organization conceived to uphold the overseas Filipino workers. It works hand in hand with the POEA and OWA in paying tribute to the OFWs through the Bagong Bayani Awards. Kaya yan, ginawa po talaga ang commemorative coin na ito para sa mga manggagawa natin, mga OFWs natin sa ibang bansa. Ito po yung kanyang yan, wala po tayong mintage dito. Yan yung ating presyuhan dito 2014 pi. Meron po tayong very fine dito ay nagkakalaga ng 25 pesos. Extra fine ay 53 pesos. Almost uncirculated ay 100 pesos. Uncirculated ay 120 pesos. Siguro yung mga fine at saka very good condition dito ay naglalaro sa presyong 20 pesos. Siguro 15 to 20 pesos. Ayan. Mas mababa yung presyo. Ayan, dapat po nating tandaan na minimum price po yung presyuhan ni Numista rito. Kaya mababa po talaga ang kanilang presyo rito. Parang gagamitin lamang po natin ito bilang basihan yan sa pagpepresyo ng ating ng ating 2014 na 5 piso coin kung nais po natin itong ibenta or kung gusto nating bumili ng ganitong commemorative coin. Kaya ayan, i-check naman po natin sa mga online stores. Meron po tayo rito, meron po akong nakita dito kay Carousel. Ayan po siya. Ayan, mukhang ganito na rin po, parang ganito na rin po yung kondisyon ni Cabarya na kanyang ipinakita. Ayan, medyo mas maganda po talaga yung kuha ni Cabarya. Ayan, malinis. Mas maganda po siguro yung kanyang ginamit na camera. Ayan, halos kapareho po sila ng kondisyon. May mga konting mga gasgas. Ayan, pero dito parang medyo mas malala yung kanyang kondisyon dito. Ayan, mukhang may mga yupi siya dito sa gilid. Kaya, ayan, binebenta po niya ito sa halagang 30 pesos. Ayan. Murang-mura po, 30 pesos. Ayan, circulating commemorative coin. Ayan, mura po. Binebenta po niya ito sa murang or mababang halaga. Kaya mukhang kung gagamitin natin itong basihan sa commemorative coin ni Cabarya ay mukhang ibebenta na rin natin sa presyong 30 pesos. Siguro medyo tataasan natin kasi medyo parang nakakalamang siya sa kondisyon. Medyo yung kay Cabarya, siguro 35 or 40 pesos. Ayan, dito naman, meron po akong nakita dito kay eBay. Ayan, ended na po siya. Ibig sabihin ay nabenta na po niya ito. Ayan po, hindi gaanong malinaw yung kanyang kuha. Pero mukhang maayos po yung kanyang kondisyon. Ayan. Nabenta na po siya. Ayan, nabenta po na Philippine 5 peso bagong bayani New Hero 2014. Ayan, nabenta na po yung
ayan, ended na. Nakita-kita po natin dito. Pero sabi po rito ay meron pang 3 piraso na available. Ayan. Nabenta na po pala yung 2 piraso. Ibig sabihin ay may natitira na lamang na isa. Ayan. Pero hindi po tayo nakakasiguro kasi nakalagay po rito ended. Ibig sabihin ay baka nabenta na po lahat. Ayan, binebenta po niya ito sa halagang $4. Kaya kung i-convert po natin ito sa pera natin ngayon sa Philippine Peso ay ayan, gamitin po natin si Google. Ayan, saktong $4 po ang kanyang presyo. Ngayon ay yung palitan po natin sa dollar to Philippine Peso ay naglalaro po ito ngayon sa 56.83 Philippine Peso. Yan, medyo umangat po siya ngayon November 1. Kahapon po ay nasa 56.81. Tumaas po siya ngayon ng 56.83 pesos. Kaya ayan, ang $4 ay ang kapalit po nito sa Philippine Peso ay 227.32 peso. Yan, Philippine Peso, 227. Yan po, nabenta po niya sa halagang ganyan. Kaya ang taas po, ang mahal kung pag dito sa dito kay eBay. Ayan, mga online stores. Kaya ganyan po, pagdating po sa mga online store ay pwedeng tayo po kasi ang pwedeng magtakda sa presyo nito. At kung pag yung talagang buyer ay talagang gusto niyang bilhin ito at talagang nagustuhan niya ay bibilhin niya ito maski mataas yung ating ilinagay na presyo. Kaya ayan, yan po ang bentahan dito sa 5 piso bagong bayani na commemorative coin. Ayan, balikan po natin dito ang 2014 na 5 piso commemorative coin ni Cabarya para pag-usapan po naman po natin yung presyuhan pagdating sa mga community groups. Kaya ayan, ipinakita ko po ito, larawan ng commemorative coin dito ni Cabarya sa community groups kung saan ako po ay nagtanong ng presyo rito. At ayan, sabi po nila, ito po ay nagkakahalaga or pwede po natin itong ibenta sa presyong 80 to 100 pesos. Kaya yan, depende po sa kung maraming naghahanap rito or gustong bumili ay pwedeng umabot po ito sa mataas na presyo na higit $100. Yan, higit 100 pesos po pala, hindi $100. Ayan, higit sa 100 pesos. Yan ang magiging presyo po nito. Yan, kung maraming naghahanap. Pero kung bihira po ang naghahanap nito ngayon or konti lamang yung gustong bumili ng ganito, ay yung presyo po nito ay pwede po nating mabenta sa halagang 80 pesos, 80 to 90 pesos. Yan, base po sa kalagayan nito or kondisyon nito ay yan, pwede po nating mabenta sa 80 to 90 pesos ito. Yan po ang presyuhan na base sa mga community groups na aking napagtanungan. Ayan. Naglalaro po siya sa mga 80 to 90 pesos. Pero gaya ng sinabi ko kanina, kung marami po ang naghahanap ng ganito na commemorative coin, ayan, kung maraming mag-uunahan na gustong bumili nito sa mga community groups ay pwede po natin itong magbenta ng higit sa 100 or higit sa 100 pesos. Kaya yan, magpapataasan po yung mga gustong bumili nito na mga buyers. Kaya yan po ang 2014 na 5 piso coin, commemorative coin ni Cabarya. Yan, masasabi kong good condition po siya. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.